sa banal na Quran, sabi niya, Qala Isa ibn Maryam, Rabbi wa rabbukum fa'budu ila salatal mustaqim. Ang sabi ni Isa ibn Maryam, Rabbi wa rabbukum fa'budu ila siratul mustaqim. Ang sabi ni Jesus Christ, katotohanan, ang Panginoon, inyong Panginoon, ay iisang Panginoon. Ito ang matuwid na landas. So si Kristo, ipinakikilala niya na meron siyang Panginoon, atin din daw Panginoon. At kailanman, sa banal na Quran, hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili bilang Panginoon. Wala siyang pagpapakilala ng gano'n. Yung naikinanong ko kanina, kung meron gano'n eh. Wala siya nakita. Kaya nakakilat eh. Kakaawa tuloy yung pastor. Kakabang. You shall know the truth around and the truth I shall to pray. Eh wala nga katotohanan sinasabi niya panilay eh. Paano tayo makakalaya? Ang sabi naman ng Biblia nila, Marcos 12, talatang 29. Si Kristo nagsabi, Marcos 12, talatang 29. Pakinggan ninyo ang Pangulong Israel o kayong mga leader ng Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Si Kristo nagsabi, isinasama ni Kristo yung sarili niya doon sa atin na tumawag tayo doon sa isang Panginoon. Eh ito naman mga ngaral na ganito, Panginoon ng Panginoong Jesus. Hindi pa lang huli na peki. Walang karapatang mangaral. Bulag. Anong katotohanan maakay nito? Panikalikuan at kasinungalingan. Another ang tanong ko sa inyo kanina. Ano po? Tinanong ko kanina sa kanya ay napakaganda. Ako naman lahat sa kanya po yun eh. Ano po? Ito po mga tanong ko sa kanya kanina. Nasaan ba yung listahan ng mga pinagtatanong ko? Okay, ito. Yan, ito pala. Okay? Marami-rami yun po yun eh. Ano po? Ito. Sa dami po ng kanyang mga pinagsasabi. Yan. Okay. Bawal po ba sa inyong baboy? Yan, tinanong ko po yun kanina. Ano po? Okay. Sabi, hindi. Nasaan? Eh, ang pinikap pa naman na talata, yung mga gawajis, talatang Mebe, na yung daw ang patotoo, na yun ay pwede nang kainin ng baboy dahil binanggit nga naman, inin yung katangahan. Kasi mga galit, totoo yan. Bakit? Eh, hindi naman pagkain ang tinutukoy dito eh. Panaginip ito ni Pedro. Ang tinutukoy dito, ang kasagutan ay matatagpuan, Pastor, baka hindi mo alam, sa mga gawajis talatang 28, ang tinutukoy dito sa panaginip ni Pedro, ay kala niya hindi pwede makisalamuha ang mga Hudyo sa hindi Hudyo. At itinutuloy kasi ng Hudyo, ang mga hindi Hudyo na mga karumal-dumal. Ikala kasi nila pagkain yun. Kaawa-awang mga ngaro ito. Anong karapatan ng mga taong ito? Kawawa pag itong mga bulag na tapos nakakain pa yung mga bulag. Naku po, kabag-abag. Another tinanong ko. Ano po? Bawal po ba sa inyo ang pag-ahit ng balbas? Nakarecord yan? Hindi. Bakit po? Hindi pinagbabawal yan. Wala sa Biblia. Nakarecord yan, ha? On the record. O paano, Pastor? Kung babasa ko sa Biblia, bawal! Tatanggapin mo, hindi ka pwede mag-aral. Hindi ako, Pastor. Hindi, tinatanong kita. Kung paano, sabi mo, wala sa Biblia. Nagbawal ahitin ang balbas. Dahil gusto mong ahitin eh. Paano kung maipakita ko sa Biblia na bawal ang pag-ahit ng balbas? Tatanggapin mo, hindi ka karapat-dapat mag-aral. Patuloy na siya. Takot siya, oh. Basa. Tunglatin mo. Para matuto ka. Leviticus 19. Kasi baka dinadaya kita eh. You shall know the truth, and the truth shall set you free.
Leviticus 19, talatang 28. Ito pong pagkakasabi. Ang 27 na tayo. Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo. Ni huwag mong sisirain ang dulo ng iyong balbas. Sa magaang na Tagalog, mas maganda. Malalim na Tagalog yun eh. Ito po pagkakasabi, Pastor, sa aklat ng Bibliang Magandang Balita Biblia. Ni Imprimatur pa ni Jaime Cardinal C. Ito po pagkakasabi, Leviticus 19, talatang 27. Huwag kayong pagugupit ang pabilog at huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Bawal para sa Biblia nila eh. Pero ahit sila ng ahit. Kaya akong proud ako sa balbas ko eh. Dahil bakit? Isa yan sa tanda ng matuwid na mga ngaral. Tumutupad sa bawat kautusan ng Diyos. Ibaling ang mga kaanib, ang karaniwang miyembro, hindi makatupad. Pero dapat ang mga ngaral makita sa kanila ang tanda ng pagiging matuwid na mga ngaral. Kaya ang balbas na yan, mas mahal ko pa yan kaysa asawa ko. Dahil bakit? Sa mamamagitan pagmamahal ko sa balbas na ito ay pagtupad ko. Tanda ng aking pagsusumikap na makatupad sa bawat kautusan ng Diyos sa kabila ng aking kasalanan na gagawa. Diyan pala makikilala nyo na. Kaya proud ako dito sa balbas ko mga kapatid. Dahil tanda yan sa Biblia, nasa tanda pa pala nila yan. Pero sila ng ahit. O di mga sinungaling. Di ba? Bakit pa ako proud? Meron tayong proof sa history. History proof! Ito, inubig ko lang sa dyaryo. No, trivia. Sabi nito, why do men wear beards? Bakit ang mga lalaki daw ay nagpapahaba ng balbas? For centuries, a man birth was regarded as sign of manhood, tanda ng pagiging lalaki. Wisdom, pagiging katalinuhan, and strength. But at various time in history, shaving has become fashionable. Naging fashionable daw ang pagsishave. Pero noong unang panahon, ang pagkakaroon ng balbas ay papapatunay na ikaw ay lalaki. Pero noong unang panahon, pag ikaw ay walang balbas, bading ka. Pwede naman maglaglag ng pastor. Pwede na. Ayan po, kaya proud ako sa balbas, oh. History proof. Atin ng Rasul, sallallahu salam, sabi ng mahal na propeta, ang mga Kristiyano nagpapahaba ng bigote, nagkaahit ng balbas. Ito nga. Ang mga Hudyo naman nagpapahaba ng balbas, nagkaahit ng bigote. Ang aking umma, ang mga kalalakihan, warajun, yung mga lalaki, sila naman ay magpapahaba ng balbas at puputulin lamang ang kanilang bigote. Yun po ang sunna ng Rasul. Tanda ng matuwid na mananampalataya. Ibaling sabihin ng ating mga kabayan, ang mga Muslim ay mukhang kambing. Tinatanggap namin magmukha kaming kambing. Huwag lamang kaming magmukhang kambing sa harapan ng Allah. Sapagkat ang pagkakaroon ng balbas ay kabanalan sa harapan ng dakilang tagapaglikha. Sa totoo lang po, ilan ba minuto yan? Ilan ba natitira sa akin? 2 minuto, 5 minuto ba ba? Meron ba, sir? Okay. So, tinanong ko po siya kanina, yung 3-person in unity. Wala rin po siyang may sagot, wala rin maipakita. Paano po ba yan? Yung ganito mga ngaral. Nagbibitaw ng salita, tapos sila nagsasabi ng internal evidence. Wala naman may pakita internal evidence. Ni external evidence, wala may pakita. Bagkos, nilalabang pa nila yung kanilang Biblia.